Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, no, panonoorin natin tong video. China to Gibo. Gera ang kapalit pag may inarestong Chinese. Nagkakainitan na, hinamon tayo ng China. Sabi rito sa title, mga tol, ating panonoorin, no, mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba mga kapatid, no? Anong iyong saloobin sa mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Tayo naman ay magbibigay lang ng komentaryo sa mga videong napapanood natin. Mga tol, no? Tayo nagbibigay ng komentaryo sa mga balita, nagbibigay ng side comment, no? Samahan ninyo ako mga tol, pwede kayo magbigay din ng comment sections ng comment sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Malaking gulo to. Matapos paatrasin ng China ang halos lahat ng Chinese Maritime Militia, inanunsyo na i-deploy ngayon ng PLA Navy ang kanilang mga warships sa West Philippine Sea. Actually, napadala na nila, no? Nagsagawa na nga sila ng combat drill dito sa may Scarborough Shoal. Hinahamon talaga tayo ng China. Nanindigan kasi ang Chinese Foreign Ministry na gagawin nila lahat ng hakbang maprotektahan lang ang kanila raw teritoryo. Kala mo talaga kanila no? Kahit gulo pa ang kapalit. Ibig sabihin, pag may inaresto ang US Navy at Philippine Navy dyan, malaking gyera ang kahantungan nito. Pagbabantayan ni Chinese spokesperson Lin Jian kay General Pompeo at Defense Secretary Gilberto Chodor. At pag nagkagyera talaga, hindi na raw kasalanan ng China, kundi kasalanan ni PBBM dahil nagpaututo sa Amerika kay President-elect Donald Trump. Kita mo kung paano sila no? Kung paano sila buyo, mga tol. Kasalanan ni PBBM kasi nagpauto siya sa Amerika. Ha? Ba't teritoryo ba ng Amerika yan? Kahit naman siguro ilagay natin sa mababang antas, mga tol. Wag na sa bansa usapan. 'Di ba? Meron kang lupain o meron kang bakuran na pinoprotektahan mo, kailangan ka pa bang buyuin ng kapitbahay mong protektahan mo yung bakuran mo? O may sarili ka naman sigurong ulo, may sarili ka naman sigurong utak at alam mo na kailangan mong gawin. 'Di ba? Ano natin yan soberanya natin yan ang interest natin dyan mga tol, yung yamang dagat, yung mga isda, yung mga corals, yung mga langis. Yung ang interest natin dyan, hindi yan interest ng Amerika. So bakit kailangan natin pang maging sunod-sunuran sa kanila? Anong pakinabang ng Amerika dyan? Tayo may interest dyan, di ba? Kaso paulit-ulit nga sinasabi ng China yon, ginagamit lang daw tayo ng Amerika. Para saan? Di ba tayo nga halos ang gumagamit sa kanila kasi kailangan natin ng puwersa nila dahil wala tayo nun? You've just mentioned the remarks from the Philippines side. And I would like to point out here that every time a maritime dispute between China and the Philippines escalates, it is caused by an infringement and provocation from the Philippines. The Philippines infringes first, and then China has no choice but to take necessary measures Wala. Baliktad na baliktad talaga kwento nila. to safeguard its legitimate rights and interests in accordance with the law. Mahilig pa silang gumamit ng accordance with the law. Sila yung numero unong lumalabag dyan. To safeguard its legitimate rights and interests in accordance with the law. If the Philippines no longer infringes and provokes, the maritime situation will not escalate again. Diba ang gusto nilang mangyari mga tol, isuko na ng Pilipinas yung claim natin dyan. No? Wag na nating kilalaning may West Philippine Sea. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol. Diba? Wala tayong karagatan banda rito sa west, no? Maliban lang dun sa 12 nautical miles natin. Gusto nila mga tol, kanila yung buong yan. No, ito matindi, no? Pati yung kabilang bahagi natin pinupuntahan na nila. Nagpapadala na sila doon ng mga research vessels nila. Biruin mo, no? May pangalan pa nga sila doon May Chinese name na nga yung Philippine rice. No, pati yung yung Benham rice. May Chinese name na nila mga tol. Anong yan? Tinatakot lang tayo ng China. Tingin niya ni Defense Secretary Gibo Chodor. Kung hindi kasi natin papalayasin yung mga Chinese Maritime Militia, o unti-untiin tayo niyang sakupin ng hindi nating namamalayan. Yang mga Chinese Maritime Militia na yan ang palihim na nagtatambak ng kung ano-ano dyan. Hinuhuli pa ang mga isda na dapat Filipino fisherman lang ang nakikinabang. Yan para sa mga nagsasabing dagat lang yan. Diba? Mas masarap mabuhay ng payapa, mas masarap mabuhay ng walang gera. Dagat lang yan. Oo, mas masarap talaga mabuhay ng payapa at walang gera, mga tol. Diba?
Pero ang kapalit nun, talagang lalong maghihirap ang Pilipinas at babaon talaga tayo lahat. 'Di ba? Pipili ka na lang, 'di ba? Pipili ka na lang ipaglaban mo ang bayan mo. Batay nga sa kanta, 'di ba? Mamatay ng dahil sa iyo sa mga manlulupig, sa manlulupig di ka pa sisiil. Tapos sasabihin mo dagat lang 'yan. Dito nanindigan si Gibo na ipapatupad ang maritime law at aarestuhin niyang mga Chinese. What we see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area because of our need to explore and exploit the resources in these areas for the benefit of our own people. And that is clear. Hindi lang tayo hindi lang yung mga tao ngayon, pati yung mga susunod pang henerasyon. The resources in these areas for the benefit of our own people. And that is clear. We don't need to enter into a geopolitical nexus for determining the root cause of the problem because we are direct victims of Chinese aggression. Tama. In this and in a concentrated area thus far, in the West Philippines. Ewan ko nga kung sino mga may nagpapauto pa ba rito sa mga sinasabi nito. Na tayo daw ang nagpo-provoke sa kanila, 'di ba? Tayo daw ang nagsisimula i-infringe yung kanilang rights, yung kanilang karapatan diyan. 'Di ba? Tulad nga nung sinabi ni Secretary Gibo, hindi na natin kailangan pang i-detalye kasi biktima na nga tayo ng aggression ng China. Ang gusto nila magsiatrasan lahat tayo. Biro mo sa sarili nating bakuran Sinisisi ng Chinese Foreign Ministry ang Trump administration, pero pinalagan din niya ni Gibo. Ang US ay treaty partner ng Pilipinas. So, obligado ang Amerika na protektahan kami kung nalalagay kami sa panganib na sitwasyon. At wala na raw pakidyan ang China. Fact that we have an interest, both the United States and the Philippines, in ensuring that our partnership continue because of shared threats. And that is undoubtedly the overreach and the aggressive and illegal activities of China. Ang yayabang talaga ng mga Chinese, no? Kahit halata mo na kinakabahan pa rin sila kay Trump. Pero papalag kaya itong mga Chinese sa US? Pag nandyan ang puwersang Amerikano, nagtatakbuhan sila. Ano sa tingin niyo? Well, marami ng laban ngayon ng Amerika. Huwag na natin sila masyadong guluhin. Marami na sila masyadong laban ngayon. Laban dito sa sinusuportahan nila yung Ukraine, sinusuportahan nila yung Israel, mga tol. Diba? Ang dami na nila ngayong kinasasangkotang gera pero ayaw na natin magkaroon pa ng panibagong gera. Diba? Pero ito pinaka nalalapit 'di ba? Yung pagsakop ng China sa Taiwan. Na pwede rin tayong madamay mga tol dahil napakalapit lang natin sa kanila. Pero bago pa man yun, kahit na anong gawin nilang pananakot o paninindak dapat sa Pilipinas is manatili tayong nagkakaisa. No? Dapat suportahan natin yung ginagawa ng ating mga sundalo, yung effort nila mga tol hindi masayang. No, kaya sana yung mga susunod na mauupo o kaya sana naman mabawas-bawasan naman kung hindi man 100% maubos. Mabawas-bawasan naman sana yung mga pro-China dito sa Pilipinas kasi mga tol hindi magtatagal mapapalitan na rin sa pwesto si BBM, no? Hanggang 2028 lang siya. Pero kapag nangyari yun, yung papalit mga tol, yun ang doon natin makikita kung anong mangyayari ngayon dito sa ginagawang effort ng ating gobyerno. Kung ano yung klase ng policy. Papalag ba sa China o makikipag-best friend ulit? Isusuko yung ating soberanya? Papawalang bisa yung batas? Ay grabe. Sayang talaga effort pag nangyari yun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.